Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman tayo sa channel ni Banat Camartes TV. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Arnold Clavio nakisawsaw sa isyu ng Maharlika Wealth Fund, mananagot sa batas ng mga dilawang media-media. Pero bago ang lahat mga kamarites, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Camartes TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na aming i-upload in a future. At yun na nga mga kamarites, Arnold Clavio papansin para pag-usapan. Ito ang naging maanghang na komento ng marami sa ating mga kababayan sa tila pakikisawsaw di umano ni Arnold Clavio sa isyo ng Maharlika Wealth Fund na noon pa man ay naging mainit na sa mata ng publiko. 203 billion pesos na state stock issue ng mga Marcos na muling inungkat daw ni Clavio para birahin ang mga pamilya ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan. Ating matatandaan noon, minsay sinabi nga ng sikat na TV newscaster na si Arnold Clavio na imbis pundo mula sa mga pensioner ng SSS at GCIS, kunin ang perang gagamitin sa Maharlika Wealth Fund, ay mas mainam di umano na gamitin na lang ang 203 billion pesos state tax na utang daw ng pamilyang Marcos. At ayon nga kay Arnold Clavio, Home Balita, walang personalan. Arnold Clavio may reaction hinggil sa Maharlika Fund by Nicole Therese Marcelo, December 8, 2022. May reaction ng batikang mamamahayag na si Arnold Clavio hinggil sa usap-usapang Maharlika Fund. Matatandaang trending parihong online at offline ang usapin ng Maharlika Fund sa pag-uulat kasunod ng sunod-sunod na pambabatikos sa panukalang sovereign funds na manggagaling sa mga bangko at pension funds ng gobyerno. Sa isang Instagram post, December 7, ibinahagi ni Clavio ang kaniyang reaction hinggil sa naturang pundo, 203 billion pesos na state tax, 275 billion pesos Maharlika Wealth Fund, 72 billion pesos na lang ang kulang. Pwede na ba? Saad nito sa ipinost na larawan. Saad naman ng mamamahayag sa caption kung hihingin daw ang mga mambabatas ng 100 million pesos, makakalikom daw ng 25 billion pesos, at kung hihingan natin ang bawat mambabatas ng tig 100 milyong peso bawat isa, nasa 250 member of House of Representative o suma total ay makakalikom ng 25 billion. Sakto lang aniya. Hindi pa magagalaw ang pension at insurance fund ng mga miyembro ng GSIS at SSS at siyang mainit na pinag-uusapan sa ngayon, kaya dapat bilisan na ng Bureau of Internal Revenue o BIR at nang magkaalaman na kung mayroon ngang pananagutan ang mga Marcoses kaugnay ng usapin ng estate tax. Paglalahad pa ni Clavio, bukod dito, nabanggit din niya na ilang araw na rin siyang nakikinig sa mga diskusyon at mga panayam hinggil sa Maharlika Fund. Sa ilang araw na pakikinig ko sa mga diskusyonan o kaliwat kanang panayam, natatabunan ng kredibilidad ng mga personalidad na nasasangkot ang
ang magandang intensyon ng MWF, saad ng GMA reporter, dahil ang mga pinuno ng mga lalahok na Maharlika ay pawang mga presidential appointees at never na makikipag-debate sa mga eksperto. Dagdag pa niya, binigyang diin din na hindi may pagkakailang baon sa utang ang Pilipinas, hindi rin may pagkakaila na ang Pilipinas ay baon sa utang international at domestic para isugal pa ang natitirang pundo ng mga government sa Maharlika Funds. Walang personalan. Ang Maharlika Fund ay suportado naman ng mga kaanak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gaya ni na House Speaker Martin Romualdez, Leyte 1st District, Mrs. Niang, si Representative Yeda Marie Romualdez ng Tingog, Sinirangan at Ilocos 1st District Representative Sandro Marcos. Matatandaang nagpahayag ng pagkatakot si Senadora Amy Marcos sa isinusulong sa naturang pundo. Ayon sa ulat, inihambing ng senadora na kapatid ng Pangulo ang nangyari noon sa bansang Malaysia, kung saan pinag-ugatan pa ito ng korupsyon. Aminado rin ang senadora na hindi pa niya nababasa ang kabuuang detalye ng bill. Tila nga may pasaring itong si Arnold Clavio dahil pilit itong inuungkat at inuugnay ang estate tax issue ng pamilyang Marcos para maging mas may kaugnayan ito. Nang lumabas ang balitang ito ay di naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang magbigay ng kanilang inayang at komento sa mundo ng social media. At ayon naman kay Romeo Jasa, mabuhay ka sa pagbubunyag sa katotohanan. Arnold Clavio, totoo naman ang sinasabi ng newscaster, yan ang hindi fake news. At ayon naman din kay Benegna Cardina, pag-usapan uli ang tungkol sa kanyang nakakasukang isyo ng ginawa niya kay Sara Balabagan. Kaya pag siya ang actor, di na ako nanunood, baka lang masabunutan ko yang kalbo na. At ayon naman din kay user DJ, mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sana po gamitan nyo ng kamay na bakal ang mga bias at bayarang media para po mawala na ang mga demonyo at sirang ulo na nagbabalita sa ating bayan. Sila ang nanggugulo sa kapayapaan ng ating bansa. At ayon naman din kay Dets Mateo, this Clavio is disgusting to me ever since I read what he did to the young OFW. I do not trust whatever comes out of his mouth. How I wish he is in jail. Just his sight of him makes me throw up. Kapal ng mukha, salot sa bayan. At ayon naman din kay Teodoro, si Arnold Clavio matagal nang dapat tinanggal sa GMA7 buhat nung pinagsamantalahan niya ang isang bata. At ayon naman din kay Corzanoa, demanda niyo ang iyan na makita niya ang katotohanan. End quote. Personal kasi yung personal favor kasi yung gusto nila. Kaya ganon, masama ang loob, kaya walang tigil sa pag-atake. What? Ganon mga kababayan. Pag may mga personal kang agenda, talagang yun ang labas mo. At tayo, wala tayong personal agenda. Yung agenda natin ay para sa pangkalahatan. Ayas, ganon mga kababayan. So sabi rito sa release na information from the Presidential Communications Office, the Philippine government reaffirmed its commitment to achieve a high-quality labor market in the country as unemployment and underemployment rates hit their second lowest records since April 2005. The Philippine Statistics Authority reported today that the country's unemployment po improved to 4.3% in May 2023 from 6% registered in the same period last year. So napakaganda mga kababayan yung pagtatala. Nag-improve mga kababayan yung opportunities na magkatrabaho yung ating mga kababayan. So ibig sabihin gumanda na yung ating gumaganda na yung ating ekonomiya. Kailangan lang na i-sustain natin ito. Ituloy-tuloy natin. So ituloy-tuloy po natin yung pag-support sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Huwag tayong nakikinig dito sa mga bleeding hearts na mga bumaliktad kasi hindi napagbigyan. Yan, hindi man sila mga loyalista talaga. They are opportunists.
Oportunista, mga kababayan. Wala doon ang pagmamahal sa mamamayang Pilipino kundi sa kanilang sarili lang. What? Lalo na yung mga pinagsasabi ng mga dilawan. Mga dilawan po, laging masama yung sinasabi niyan. Kaya huwag ninyong pakikinggan sila. Kasi masama ang loob nila dahil ang nanalo si President Bongbong Marcos. Hindi kasi sila kasama doon sa honor. Di ba? Yung kredito kasi, hindi kanila. Wala silang pakinabang doon eh. Personal din na pakinabang yung iniisip ng mga dilawan. Pero sa pag sila ang nasa poder po, kahit gaano kapalpak, laging okay. Yung mga aksyon, laging sablay. Mga kababayan na, ang panahon ni panahon, laging sablay po. Kasi yung utak mismo nila, sablay. Buang. Sabi dito, also the underemployment rate went down to 11.7% from 14.5%. So equivalent po ito sa 1 million fewer underemployed persons. So may 1 million mga kababayan na naibawas sa mga underemployed nating mga kababayan. You see? So nakuha na ng 1 million na ito yung gusto nilang trabaho, yung level ng sweldo na gusto nila para sa kanilang sarili at sa kanilang pamilya. Di ba napakagandang balita ito? Given the favorable labor At yun na nga mga kamarites, ano na ang masasabi mo? Nagustuhan mo ba ang videong ito? Comment At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Cheer! Peace out!